So, welcome back for another video guys. In this video, pag-usapan natin si Silipin at mag-a-apply ulit tayo kay Lemon Loan. Kasi ito si Lemon Loan Up daw is new loan up daw ito this 2025. So, how come naging new loan up itong si Lemon Loan? Ang tamang-tama po no, nahagip po yung kanyang commercial. So, ito po yung commercial niya. Nagpapautang daw siya ng up to 20,000 pesos and then one valid ID lang daw ang kailangan tsaka phone number. So, ma-approve na daw agad dito kay Lemon Loan. And ang tanong, nasaan na si Lemon Loan ngayon? So, sinerch ko siya sa App Store, sa iOS, wala siya. And then, sinerch ko po siya sa Play Store, wala din siya. So, sinerch ko siya sa aking V-App Store. Dito sa Vivo phone ko. So, nakita ko guys, nandito pala nagtatago si Lemon Loan na bago daw. So, bagong loan up daw. So, maybe bago siya dito sa V-App Store. Na-try ko na siya last year and dinownload ko po siya sa Play Store. But this time, nawawala na naman siya. Bakit ako kasing si Lemon Loan, pawala-wala to sa Play Store, ay pabalik-balik lang dito. Nawawala, tapos mabalik lang din naman. But ito na nga, no, nakita natin siya sa V-App Store. So, i-check nyo rin mga phone nyo, yung mga Android phone nyo, sa mga store nyo dyan. Mga app stores nyo dyan, baka available din sa inyo, no? If ever na magugustuhan nyo to, but huwag nyo munang i-try, guys. Silipin ko muna ngayon anong update itong sa Lemon Loan na ito. Anong kaganapan niya ngayon dito? So, FYI po, sa Lemon Loan po ay under po siya kay Flash Cash 101 Lending Corporation po. And then, as I visited the SEC website, is actively po, nandoon pa din po siya sa list of recorded online lending platforms. Na legit po na license to operate pa din po siya up to now, but doesn't mean po na okay itong loan up na ito. Like, interest rates niya, customer service niya, and etc. But ang daming mga loan ups din naman din talaga na nakaregister sa SEC website. Pero hindi naman din talaga natin bet yung mga pa-loan offer nila. Na talaga kinakain na talaga tayo ng interest rate. Kaya nga po, sinisilip natin yung mga loan up po na ganito, no? Para kahit paano, bago nyo man talaga siya i-try or makilala, no? Nakita nyo na at aware kayo, nakapanood kayo na ito pala tong si Lemon Loan. So anyways, dahil nandito siya sa aking V-App Store po, no, i-download natin agad-agad. Walang patumpik-tumpik dito. So i-open po natin agad yung app. And then dito po, we need to allow and we need to agree this mga permissions po niya. Usually talaga sa mga loan app, ganito talaga. Kailangan natin i-permit itong mga to para mapasok natin yung app. So agree ko lang po ito. Then i-allow din po natin tong phone calls daw para makapag-proceed tayo. And then dito po, grabe, bongga yung kanyang offer. Grabe naman itong offer na ito, 300,000 pesos. Pero dun po sa ads po, after 20,000 pesos po yung pwede na ipahiram sa atin. So how come, grabe naman ha, 300,000 pesos. Kakaloka. So anyways, so dito po sa nakalagay po yung mga accreditation po nila. Na-accredited na po sila sa SEC, which is na-check na po natin yung AMLC. And ito pong sa National Privacy Commission. So sana nga kung talagang legit talaga kayo. So anyways, so without further ado, so i-enter po natin yung mobile phone number here. So kapag na-enter po natin yan, i-click lang po natin tong user privacy policy, agree lang po natin yan. And then i-click na po agad natin tong view my loan limit. So here po, we need to enter the OTP po na sinasend po nila sa atin. So 4-digit code lang po ito. So dito po, we need to agree this information daw about the authorization to obtain information about SMS. So i-agree lang natin to kasi pag i-disagree nga po natin to, talagang hindi tayo makapag-proceed. So para mapasok natin yung app. So agree ko lang to and then after that, ang dami na nagpo-pop up dito. Grabe, ang dami na. So yan, agree lang natin yung mga yan. So dito po is the identity information na po. So ito nga po pala yung mga IDs po na hinihingi or nare-require po nila. So meron po sila hinihinging mga recommended ID types. So kung wala naman tayo dito, again, meron mga other ID types po na available po dito. So pipili lang po tayo dyan ng isa. So after po makapili tayo ng ID dyan, so mag-upload po tayo ng ating ID dito. Pipicturean lang po natin yan. Then i-upload po natin yan. And then once po na napicturean na po natin yung ID natin po dito, so lalabas po yung mga ID details po na kailangan po natin fill upan dito manually. So fill upan lang po natin yung ID details po dito, like our ID number, i-check po natin kasi nadedetect nila yung ID number. So i-check lang po natin yan kung tama. So sa case ko, meron siyang maling detection dito, may number na mali. So i-edit lang din natin yan. And then i-input po natin yung ating name, first name, last name, then yung gender. Then after that, click lang po natin agad-agad itong get loan limit sa baba. And then sa next step po, we need to take a selfie verification or the facial recognition po. So magsi-selfie lang po tayo dito. And then right after that selfie verification po, nakalagay dito, we are reviewing your credit information. Please wait for a moment. So agad-agad dahil. So after that moment, no, sa nakalagay po dito, sorry, we need to further review your information. So hindi pa po tayo rejected dito, hindi pa po tayo disapprove dito. So kailangan pa daw po nila ng further review of my information po. So dati po na nag-apply ako nito ganito then nung bumalik ako sa dashboard, it's may offer na po agad ako, na-offeran po nila ako ng 1,500 pesos noon. Kasi mag-wait lang po tayo ng konti. So nandito na tayo sa dashboard niya, nakalagay nga po dito na loan information under review. So
after 10 minutes, guys, binisat ko yung aking lemon loan kasi ang tagal niya eh. Ayoko na mag-antay, no? Then nakita ko yung sa kalagay, sorry, you did not meet our loan requirements at this time. Wow ha, lemon loan ha. Ang taas ng standard ha. So magre-reject pala itong si lemon loan. Taray niya ha. Bongga siya dahil. Bongga siya. Kasi dati naman akong approved dito, no? So nakalagay pa dito, ha, taray talaga ni lemon loan. Nakalagay dito, if you don't want to borrow money for now, delete your personal information. So once mo nakilik po natin tong delete information, agad-agad po na-delete po talaga yung account natin dito. So doon na po kahit ngayon si lemon loan. Pero ang taray niya talaga guys, ang laki ng pinag-iba niya ngayon kaysa noon. So dati ang bilis lang ma-approve. So ngayon parang ang higpit. Taray, ang higpit legit yarn. So by the way, for you to have an idea, no, sa last application ko dito sa lemon loan, na meron nga po akong approved loan offer po na 1,500 pesos, no. 7 days to pay lang po siya. Once po na first time ka pa lang pong borrower po ng lemon loan, and then naka-lock pa dito sa akin yung 14 days to pay. And then eto na nga, no, yung marireceive ko na lang daw sa 1,500 pesos is 870 pesos. Ang lala, diba? 1,500 yung loan offer mo, marireceive mo na lang 870. Ang service fee ko po is 630 pesos. So lumalabas po na 42%. Ang interest rate po niya for 7 days. Grabe, no? 7 days lang yung 42%. Kaya ka ba kung ganun kataas yung interest rate niya, diba? Kung gusto na pa rin ba mag-apply sa ganitong loan? Kasi nag-apply ako dito guys last June 1, 2024. Yan po yung video na yan. And then nag-update nga po itong app noong October 2024 lang. At siguro yung update niya no, is yun nga no, humigpit siya. Taray talaga no, humigpit siya. And then isa nga po sa update po na nakita ko dito kay Lemon Loan po yung application process niya po. Mas umiksi po ngayon. Mas maiksi talaga ngayon guys compared before. Kasi dati ang dami niyo pong hinihingi basic information, personal information, character reference po. And other information po na hinihingi nila regarding our e-wallet or bank disbursement method. Yun, hinihingi din nila yun. Pero nakita niya kanina, di ba, ang iksi ng proseso niya. And then agad-agad reviewal of accounts po agad tayo. So I don't know kailan siya makakablik sa Play Store or kung dito lang ba siya sa V-App Store. So I think naman babalik din siya doon. Kasi pabalik-balik nga ito sa Play Store. I don't know magiging available ba siya sa App Store. So let's see, since nasa list of recorded online lending platforms pa rin naman siya sa SEC website. So titingnan natin kung ano magiging update nitong bagong loan up daw na ito. yung bagong loan up daw na itong si Lemon Loan. Natatawa talaga ako sa bagong loan up. Hindi po ito bago guys, matagal na itong loan up na ito. And siguro nag-a-update lang din naman. Ito naman, nag-a-update lang naman si Lemon Loan. So by the way, sino sa inyo dito ang nakapag-try kay Lemon Loan before? Kasi ako talaga hindi ko siya tinry guys kasi grabe ka loan shark. So sino sa inyo dito nakapag-comment nun? Actually kapatid dito si Valley Loan. Na isa din siya sa laman ng comment section ko before na loan shark daw. So let me know your thought regarding Lemon Loan. And paki-comment down below din sa mga nakapag-commit ng loan dito. Kumusta po yung experiences nyo? So yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video. I hope guys nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the bell button para po ng videos ko updated and notified po kayo. Thank you po for watching this video. Bye!